Magandang gabi po, Brother A. At nais ko pong magtanong o dagdag kalaman tungkol sa sinasabing buhay na walang hanggan. Alam natin yung balita, isang bagay na hindi natin alam yun eh. Kaya nga ang tawag doon balita. Kasi hindi mo alam. Maaring nanggaling sa malayong lugar nangyari o kaya isang impormasyon galing sa malayong lugar nakarating sa iyo, nabalitaan mo. Ang isa sa magandang balita na nasa Biblia, yung balita ng buhay na walang hanggan. At yung balita na yon galing sa langit yon. Basahin natin ng Ebreo. Ganito ang ating mababasa. Kasi ang hindi matutong basan, kapatid na Loida, merong langit, merong lupa. Tayong nasa lupa, hindi natin alam kung ano nangyayari sa langit. Pero yung mga nasa langit, alam nila nangyayari sa lupa. Lalo na yung amang makapangyarihan kasi nakikita niya ang silong ng buong langit. Nakikita ng ama lahat ng bagay. Basahin natin ang Job 28:24. Sapagkat tumitingin siya hanggang sa mga wakas ng lupa at nakikita ang silong ng buong langit. Nakikita ng ama ang silong ng buong langit. Nakikita niya ang buong lupa. Nakikita niya ang buong universo, no? Kaya ang nasa langit nakakakita ng nangyayari sa lupa. Pero tayong tagalupa, wala tayong kamalay-malay kung ano nangyayari sa langit. So, para maintindihan natin kung ano ba nangyayari sa langit, may magbabalita sa atin nung mga bagay sa langit. Katunayan sa Ebreo 12:25. Pag-ingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita, sapagkat kung hindi nakatanan ng mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatatanan na nagsisihiwalay doon sa nagbabalitang buhat sa langit. Ayon, merong nagbabalitang buhat sa langit. Kaya ang Biblia may daladalang magandang balita. Lahat ng magandang balita galing sa langit yon, kapatid. Lahat ng magandang balita galing sa langit. Santiago 1:17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa ama ng mga ilaw, na sa kanya ay walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Ayon, yung galing sa langit, mabubuting bagay yun eh. Bawat mabuting kaloob, bawat sakdal na kaloob, pawang buhat sa itaas. At isa sa mabuting bagay na galing sa langit, yung mabuting balita galing sa langit na may nagbabalitang galing sa langit. Alam mo, kapatid, ang nagbabalitang galing sa langit, isa lang. Yun ang Panginoong Jesus. 6:38 ng Juan, basahin natin. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang Panginoong Jesus, bumaba ako mula sa langit, hindi para gawin ko yung gusto kong gawin, kundi gawin ko yung kalooban nung nagsugo sa akin. Kaya ang isang nagbabalitang galing sa langit si Kristo. Bagaman merong mga anghel na nagbabalita ng maliliit na balita, may anghel, maliit na balita ang dala. Pero si Kristo, lahat ng mabuting balitang galing sa langit, dala-dala ni Kristo, ipinangaral sa lupa. Kaya doon sa 1:14 ng Marcos, basahin natin yan doon sa isang sali ng Biblia, sa magandang balita, Biblia. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Ayun, yung salita kasing evanghelion, kapatid na Loida, kung isasalin mo sa Tagalog, yung Grego kasi yung ebanghelyo eh. Ang pinanggalingan ng salitang ebanghelyo, yung salitang Grego na evangelion. Yung evangelion, mahirap bigkasin eh, hindi naman tayo kasi Grego eh. Ang kahulugan nun, magandang balita, mabuting balita. Yun galing sa langit. Ang nangangaral nun, si Kristo. Kasi siya yung lihitimo na galing sa langit. Hindi siya nag-umpisa sa lupa. Kaya isa sa kanyang mga ibinalita sa lupa, buhay na walang hanggan. Bakit masasabi nating balita yun na galing sa langit? Kasi sa lupa wala yun eh. No? Ang tao sa lupa namamatay. May kamatayan. May hangganan ng ating buhay sa lupa. 9:27 ng Ebreo. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ayon, sa lupa, nakatakda ang taong mamamatay.
Kaya nga kahit ayaw mo, mamamatay ka eh. Kahit gusto mo, kahit ayaw mo, kahit tanggihan mo, mamamatay ka. May takda ang tao sa lupa. Pero sa langit, iba ang andon. Ang mga nasa langit, eternal. Kagaya ng Ama, hindi namamatay. Kagaya nung 24 na matatanda, hindi namamatay yun. Kaya yung 4 na nilalang na buhay na nasa paligid ng trono ng Diyos, hindi namamatay yun. Yung mga anghel din, ang nasa langit, ang mamamayan ng langit, meron silang buhay na walang hanggan. Ngayon, ang balita sa ating mga tagalupa, magkakaroon din pala tayo ng buhay na walang hanggan. Pangako kasi ng Diyos yun eh. Unang Juan 2:25. At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Pangako yun ng Diyos, yung buhay na walang hanggan. Paano mo makakamtan yung pangako niya na buhay na walang hanggan? Paano tayo magkakaroon noon ng buhay na walang hanggan na pangako ng Diyos? Basahin natin ang 3:16 ng Juan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayon, ang buhay palang walang hanggan, makakamit pag sumampalataya tayo kay Kristo. Pag sumunod tayo kay Kristo, naniwala tayo sa Kanya, ay ang reward o ang ganti ay buhay na walang hanggan. Basahin natin ang Apokalipsis 22, versikulo 11. Ang liko ay bayaang magpakaliko pa, at ang marumi ay bayaang magpakarumi pa, at ang matuwid ay bayaang magpakatuwid pa, at ang banal ay bayaang magpakabanal pa. Narito, ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Sabi ng Panginoon, ako ikay pumaparito, babalik siya. Ang gantimpala nasa akin upang bigyan ng kagantihan ng bawat isa ayon sa kanyang gawa. At ang gantimpalang yon ay ang buhay na walang hanggan, kapatid. Ngayon, bakit inasabi sa Biblia yung buhay na walang hanggan? Unang-una, balitang galing sa langit yan kasi dito sa lupa, ang alam natin dito, which hindi na natin ipagtatanong yun eh. Nasa Ecclesiastes yun, 9, versikulo 5. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Ayon, sabi ng salita ng Diyos, nalalaman ng mga buhay sila mamamatay. Pero hindi alam ng patay ang anumang bagay. Ayun pala. Sa lupa, hindi na natin ipagtatanong yun. Alam natin, mamamatay tayo eh. Ewan ko lang kapatid, kung hindi ka naniniwalang mamamatay ka rin. Maaring mauna lang ako sa'yo, pero maaring mamamatay ka rin, kapatid na Loida, o ang sino man sa atin. Kasi itinakda sa tao, mamatay na minsan. Kaya nga mapalad yung sinasabi ni Kristo, na pagka dumating siya, madatnan niyang buhay, kasi ano yun eh, sabi niya, hindi na makakatikim yun ng kamatayan eh. Pero regularly, in general terms, ang tao mamamatay tayo talaga. Mapalad na lang yung madatnang kambuhay ni Kristo, hindi ka na makakatikim ng kamatayan. Ngayon, kung ang tao sa lupa ay mamamatay, ang Diyos nangangako ng isang bagay na hindi matutuklasan ng tao sa kanyang sarili. Kaya bata pa ang mundo, tinutuklas na ng tao kung paano siya mabubuhay ng mahabang-mahaba, no? Yung mga hari, yung mga emperador, gusto nilang mabuhay ng mahabang-mahaba. Kaya nga sa Ehipto, no, yung mga namamatay na paraon, ginagawa nilang mami eh. Pinipreserve nila in the hope na darating ang araw, mai-enjoy nila ang buhay na walang hanggan. Because that is the aspiration of almost all humanity, na mabuhay tayo ng mahaba. Pero hindi lang mahaba ang buhay eh. Kasi sabi sa Biblia, ang Diyos magagawang tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anong kalagayan nun? Sa Apokalipsis pa rin, 21:4, kapatid na Loida, ganito nakasulat. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man,
Ang mga bagay ng una ay naparam na. Ayun, pagdating doon sa bagong Jerusalem, pagdating doon sa kaharian ng langit, ang sabi, lahat ng luha sa mata ng isang lingkod ng Diyos, papahiri na, hindi ka naiiyak ko doon, no? Tapos, hindi na magkakaroon ng kamatayan. Eh di, lagi ka na lang buhay doon. Buhay na wala hanggan. Wala nang dalamhati, wala nang panambitan, wala nang lahat ng mga bagay na dinadaanan natin sa lupa, wala na roon sa langit. Ang sabi sa versikulo 5, At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. yan palang salita na yan ng Diyos, stat na salita at tunay, naaalisin niya ang kamatayan, pagdating ng kanyang mga anak sa langit, buhay na walang hanggan. At doon, hindi lang ang buhay ang walang hanggan doon, pati ligaya walang hanggan. Kasi wala nang kalungkutan, wala nang panambitan, wala nang dalamhati, wala nang hirap. Yon ang buhay na walang hanggan, kapatid. Buhay na kasama na natin ang Diyos. Kasi ang Diyos din, walang hanggan din siya. Ang buhay niya, walang hanggan. Ang Diyos ay walang kamatayan. Ang tawag sa Biblia, immortal. Gagawin niya tayong kapareho niya na immortal. Basahin natin ang unang Korinto sa Kapitulo 15. Ganito ang ating mababasa sa 51. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat, pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Ayun, paliwanag, kapatid, dadating yung oras, yung sandali, na babaguhin ng Diyos yung lahat ng magiging dapat. Yung katawang may kasiraan, papalitan ng walang kasiraan. The corruptible will put on incorruption. The mortal will put on immortality. Ayon. Para ma-attain yung buhay na walang hanggan, papalitan itong ating katawang ito ng isang eternal body. Doon natin ma-enjoy yung buhay na walang hanggan, kapatid. Naunawaan mo po, kapatid na Loida? Opo, maraming salamat po, Brother Eli. Salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon.